Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update na naman tayo mga idol ngayong Biyernes mga lodi. At nako, tanghali na po. Ngayon, no? So pero grabe, ang dami nating news ngayon mga idol. Sobrang tindi ng mga news natin, no? Titignan nyo dito, hindi nyo ba nakikita? Ayan, ang dami nating news, mga idol, oh. Ayan, mga XX na yan, oh. Matindi mga news natin ngayon mga idol, no? At malalaman natin kung saan papunta ang ating market. Okay, so yung ating chart, ngayong 1 hour, medyo kulay green ngayong 1 hour pero huwag kayo masyadong maniwala dyan dahil sa 1 day napakapula ng ating market. Okay? So matindi. Marami tayong mga news ngayon at magaganda mga news natin mga load. So bago tayo mag-start mga idol, alam niyo na sana ngayon pa lang i-like niyo na yung ating video. Sa umpisa ng video pa lang, no, like niyo na yung video natin. At syempre sa mga hindi pa naka-subscribe na gusto ng ganitong content, everyday news update, global, crypto trending, mga idol, subscribe na kayo sa ating channel mga lodi, no? Okay. So punta na muna tayo sa ating first news mga idol, no? Sabi dito ni Jacob King, crypto markets have officially erased. Binura over 2 trillion in market cap since the record high seen in October 2025, now down negative 48%. No, simula nung nag all-time high tayo nung October 2025 mga loads, no, bumura na ng 2 trillion. Ibig sabihin yung ating market cap ng crypto mga idol, ano ba yan? Ba't yan to? Ano ba yan? Ulitin ko, dali. Hanapin na, ayun, wala na tuloy. Hanapin natin. Punta tayo mga lodi para makita natin. Kasi dito sa ating CoinGecko mga lodi, ang ating market cap is 2 trillion. No? Pero nung October ng 2025, nasa 4 trillion yan mga lodi. 4 trillion point something. No? So kaya sinabi niya na bumura na ng 2 trillion mga idol. Ganun kalaki. Grabe, di ba mga idol? O, sabi dito, eto, kung titingnan niyo yung pinapakita dito na video, mga lods, ang grabe yung liquidity dito sa top. Mga idol, no? Ang daming pera dito. Ayan, no? Kung titignan nyo, mga idol, from dito, 68 o 60 something, 70 hanggang 80, mga idol, is napakadaming pera niyan. Sabi nga dito, moment of silence for the bulls who stayed bullish into the BTC dump, no? So liquidated dito sa 80k. Ito pala yung mga na-liquidate. Sa 80k, 75k, 72, 68, 65. RIP to all of them. So ito pala yung mga na-liquidate nun. No, sila yung nag-stay bullish. Ganito kadami yung na-liquidate. So ubus, 'di ba? Kita niyo yun mga lodi. Grabe. Ang kapal niya, no, mga idol, oh. Oh, ano pa? Pero someone opened the 25 million BTC short. 25 ano pala, 25 million dollars. Oh, yan, 25.8 million dollars BTC short with 40x leverage. No, he is just $400 away from liquidated mga idol. Grabe yung ano ngayon. Mga loads talagang nang-liquidate talaga ngayon mga lodi. Sobrang tindi ng mga nangyayari ngayon. Pero ito, sabi dito sa chart na to, mga lods, asang chart na ba tayo? Punta nga tayo sa may position kasi ako ngayon oh. Dito banda, ayan. No? Yung wala, dahil nga pababa, mga lods, at nagla-lock profit tayo, maliliit lang yung mga nakukuha natin. Kasi tinatamaan yung lock profit natin, mga lodi, mga nasa 20, 30 USDT lang, mga lods. Kaya ang ginagawa ko, once na bumababa siya, yung kalahati nun, binubodega ko na agad. Tapos kumukuha tayo ng pang-trade ng kahit maliitan lang. Ngayon, ang margin nito, 60? 60. Ayun yung margin niya ngayon, yung margin natin. Pero, at least hindi tayo nagpapatalo. Ang ano lang doon, onti lang, yung napaprofit natin. No? So, eto, pag tinamaan yung stop loss natin, bawas tayo ng 10, and then puposition ulit tayo, mga idol, no? Grabe, nasa 0 point, nasa ano na tayo? 1.1 na tayo, mga idol. Grabe yan.
So ito, sa BTC natin mga Lodi, ang pinakamababa na inabot natin nung June 4, 61.3. Okay? So ngayon, nasa 62.6 tayo, mga Lods. No? So medyo mababa niyan. So kung titignan nyo rito, nasa 62 rin siya, mga Lods. No? Pag ito daw binasag, o sabihin na nating 60 na lang, mga idol. Pag binasag yung 60 pababa, Bitcoin to crash toward 53,000 if this support fails. BTC is now fighting to hold its 200 WSMA near 61K. No? So nandun naka-hold yan, mga loads. Once na mabasag yan, ako GG. It's the last major support that has marked every bottom. No? 2015 Mt. Gox, 2018 ICO crash, COVID-19 crash, tsaka yung FTX collapse. Dito na yan, ayun na yung pinaka-crash niyan. Mga loads, once na yan ay basagin, nako, mukhang aabot nga daw tayo ng 53. If 61K breaks, BTC's next major support could be its realized price near 53,000. Below that, traders may not watching the 50K psychological level, no? Will we go up or down? So parang ito na yung make it or break natin, mga loads, no? Make it or break it. Make or break, mga loads, no? Pag umangat to, yan, kumbaga nakaligtas tayo. Pero pag na-break yan, nako, yun tayo, mamumblema. Okay, so grabe. Kaabang-abang ngayong ano na to. Last mag-weekend pa, oh my goodness. No? Nako, weekend is coming pa, mga idol. Di natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam, ha? Mga Lodi. So, hintayin natin yan. Hintayin natin. Grabe, abang-abang tayo ngayon. Nako, grabe yung pwedeng mangyari, no? Nakakatakot, mga Lods, no? Tapos, punta tayo dito kay Jacob King. If people are worried about Bitcoin crashing to 60,000, just wait until the news gets out that Saylor will be forced to liquidate 81,000 Bitcoin to cover strategies liability. So, parang mapoforce daw si Michael Saylor na magbenta ng 81,000 Bitcoin, mga Lods. Ayun yung sinasabi dito. Yung 32 Bitcoin nga lang na nagbenta siya, bumagsak yung market eh. Paano pa yung 81,000 Bitcoin yung ibibenta niya? Di lugmok talaga. The bear market is still in early stage, sabi dito, mga Lods. No? We are still dangerously overvalued. Remember, this market is all propped up on a fake demand. It will all come crashing down much faster than it went up, mga Lodi. So, grabe lahat sila. Maraming naniniwala ngayon na babagsak pa tayo, mga Lods. No? So, nasa inyo yan, ha? Mga Lodi, nako, baka naman kasi ilang beses na nating sinasabi o nire-report na may mga news, mga idol, na nagsasabi na babagsak pa tayo. Tapos pag bumabagsak, sinisisi nyo ako. Huwag nyo akong sisihin. News na nga natin lahat mga Lods di ba? So, anong gagawin nyo kapag kumbaga nag-ready kayo, halimbawa, oy, may chance, ako hindi ko sinasabi na sure na babagsak Ang inisip ko lang, dahil may gantong mga balita, oy, mukhang may chance na babagsak. If ever na babagsak siya, anong gagawin ko? If ever na makaka-recover siya, anong gagawin ko? Dapat meron kayong planong ganun, mga Lods, no? So, ayan meron daw chance. At medyo sabi ng iba, malaki yung chance. Si Peter Schiff nga, 20,000 yung sinasabi. Peter Schiff di ba? 20,000 Bitcoin, babagsak ng ganun, mga Lodi. Imagine that, mga idol. So, dapat lagi kayong ready sa lahat, no? Pwedeng magbudega, mag-trade kayo ng short kung gusto nyo, bahala kayo, mga idol, no? So, kasi, syempre, kahit pabagsak ang market, maraming nagpa-profit, mga Lods. Yan ang tatandaan nyo. Hindi porkit bumabagsak, syempre, yung iba kasi, yung iba kasi sa atin, mga Lodi, talagang bodega lang. So, once na bumabagsak yung market, talagang pinapanood lang nila na bumababa yung kanilang asset, 'di ba? Pero ayun nga yung lamang kapag marunong ka mag-trade. Kapag marunong ka mag-trade, nasasamantala mo din yung pag-down ng market kasi pwede kang pumusta sa down Pwede kang mag-short 'di ba? So, nagpa-profit ka habang bumabagsak yung market, 'di ba? Ganun. So, tayo mga Lodi, ganun yung ginagawa natin. Although ngayon, medyo kasi sa BTC nag-short naman ako, mga idol. No? Iba kasi sa XRP Sa XRP kasi feeling ko bigla na lang lilipad Kaya
nag-aano ako diyan nagbabakasakali ako diyan. Pero yung bias natin sa short nasa BTC. Pag nagte-trade tayo pagka tapos ko mag-record o kaya pag bago matulog, nagpo-position tayo ng konti doon. Sa short lang tayo doon, mga lodi, no, tinitignan natin. Iba-iba lang talaga ako sa XRP at ayun yung pinapakita ko sa inyo sa XRP natin. Na. So kasi pag nagti-trade ako sa Bitcoin, mabilisan lang tsaka hindi ako nagsasalita. Seryoso. No? So, ayan. No, ayan mga lods, nasa inyo yan na meron two-way para kumita kahit na bumabagsak ang market. No? So, ito naman, punta naman tayo dito. Nako, alam niyo yung Zcash na humataw nung nakaraan, mga lodi. Nagkaroon sila ng bug. No? Zcash just disclosed a critical bug. A researcher hired by Zcash found a vulnerability that could have created unlimited counterfeit SEC. No, the bug existed for May 2022. Gabriel, tagal. From May 2022 until it was patched on June 1, 2026. Grabe yun. There is no way to prove whether it was exploited before the fix. Zcash says prior exploitation appears unlikely. A proposed network upgrade would verify the integrity of the SEC supply. SEC is down. Kasi kung titignan niyo yung SEC, mga lodi, talagang bumagsak siya ngayon. Mga idol. No? 30% ata, grabe. Hindi, wag sa max. Dito lang tayo sa 1 month. 1 month natin. Ayan, kita nyo mga lodi. 7 days. Sabihin na natin from 624, bumagsak siya ng 398. Grabe, di ba? Halos kalahati. Mga idol yung binagsak niya. So, ang daming mga SEC na tawag dito sa community ng SEC ang talagang na-stress, mga lodi. Imagine, 'di ba? Kung hindi lang SEC yung kumbaga bumabagsak na nga yung iba mong portfolio, no? Yung mga coins mo na ganto ganyan, nagda-down na dahil down yung Bitcoin. Tapos biglang yung isang coins mo na SEC biglang bumagsak pa ng kalahati, 'di ba? So, yung iba tinitignan to bilang opportunity na pumasok sa SEC, mga idol. No? So, depende yan kung paano mo titignan, mga lods. So, yung iba, opportunity, yung iba naman, nalulugmok. No? So, nasa kanila yan. Saan kayo doon, if ever? Kung naniniwala kayo sa project ng Zcash, kayo bahala. Naku, nagsalita na naman si Imbers. Oh my goodness, mga lods. Sabi dito ni Jim Cramer, Michael Saylor murdered Bitcoin. Ayun yung sinabi niya. Ano to, mga lods? Alam niyo naman na Imbers siya. Na? So, yung iba nating mga kakriptohan dyan, mga crypto guys, tinuturing to na positive. Kasi nga, syempre, parang negative yung sinabi niya kay Michael Saylor. So, Imbers nga siya. So, positive, mga idol, no? So, may mga post sa ganito. No? Oo, ayan, no? Did Kramer just send BTC to the moon? That's a nice asset of hindi, wala. Meme sa kanya. So ito mga lods, no? Anong masasabi nyo rito, mga idol? Magiging reason kaya to para makarecover yung market? Ito, ginuguhitan ko to, mga lodi, tulad niyan, may position tayo dito. Ito dito, black profit yan. Mga idol, pag tumama na dyan, halimbawa, lumagpas na siya dyan, no? Ayan, lumagpas na siya dyan. Maglalagay na ako ng lock profit dito. Ganon din dito sa mga guhit na yan, lock profit na yan, mga lods. No? Kasi anytime, for me, anytime na tumama dyan sa mga guhit na yan, may chance na bumalik sa baba. No? I-explain ko lang. No, halimbawa, ito. Ayan, pwede na, pag tumama siya dyan, pwede na siya mag-bounce pabalik dyan eh. Di ba? Lalo na din dito, ganun din dito. So, ganun din dito. So, kaya ang ginagawa ko dyan, mga idol, once na tumama dyan sa guhit na yan, maglalak profit na tayo dyan. Tapos mag-aabang na lang tayo ulit. Okay? So, yun. Para baka magtaka yun, ano kaya mga guhit na yan? O, yun yun, no? So, sa ngayon, wala pa. So, waiting lang tayo, mga loads, no, ng mangyayari. Okay? So, ayan. Tapos, punta naman tayo dito. Naku! Dahil medyo positive yung pangyayaring comment ni Jim Cramer,
Sabi dito mga idol, bull market confirm, shakeout complete. So may mga na-shakeout na daw. Kasi ito yung chart ng gold nung 1972, no? Kumbaga, parang hinahalim tulad niya yung chart ng gold sa chart ng Bitcoin na pwedeng mangyari din daw mga idol, no? So nung 1972 ganyan yung itsura at pagkatapos niyan umangat, no? Lumipad na, no? From 190 biglang naging 840. Oh my goodness, di ba? So kung ganito raw yung mangyayari sa Bitcoin mga idol, so from imagine no nasa 60 talaga yung mga lods no, yung talaga yung pinaka parang super ano natin support na hindi ma-break Once na hindi ma-break yan at naka-recover na, pwede na daw tayo umabot ng hanggang 420. Oh my goodness, no? So ayun yung sinabi dito ni Crypto Pergani, mga idol, no? So naniniwala ba kayo diyan, no? So mga analyst nila yan, mga lodi, no? Tapos sabi dito, US senators wants a bank to hold Bitcoin. So yung mga senator, gusto nilang ina-advise nila sa bangko na mag-hold ng Bitcoin. A group of pro-crypto senators is pushing regulators to scrap rules that slap banks with a 1,250% risk weight for holding asset like Bitcoin. They argue the current framework effectively blocks banks from participating in crypto, no? So siguro parang ang inaano dito, kailangan mag-hold na kayo din ng crypto, no? Para hindi kayo galit. Kasi pag meron na kayo, di syempre hindi na kayo galit nun. Oh. Every new Fed chair, ito kasi mga palitan ng Fed, mga lodi, nagkakaroon ng pagkilos. No? Si Janet Yellen, nung umupo siya, bumagsak muna yung market, saka lumipad. No? So, ganun din kay Jerome Powell. Pag upo niya, bumagsak and then lumipad. And another term kay Jerome Powell, nung na-confirm na siya ulit, bumagsak and then lumipad. Ngayon, Kevin Warsh, nung ngayong mako-confirm siya, babagsak ba ulit mga lodi? Kasi ang tingin natin dito, below 50k Ay hindi, 50. O nga, mga 50. Babagsak ba yan bago makarecover ulit? So ito yung mga history lang ng chart na pwedeng mangyari at pwede rin hindi mangyari. Okay, no? Saan tayo? At ito naman, ito magandang news to, mga idol. Treasury Secretary Bessent says the US is slowly but steadily working a strategic Bitcoin reserve. At the same time, he's pushing lawmakers to back the Clarity Act and pass major crypto rules this summer. This US is now moving on both Bitcoin reserves and crypto regulation at once. So napakaganda niyan mga idol. At si Scott Bessent, si Trump, si Paul Atkins, si Kevin Wars, no, lahat sila is puro mga pro-crypto. So sana lang talaga umepekto na, no, yung kanilang mga husay, mga idol, para makinabang na yung mga retailers, okay? Sabi dito mga idol ni Vincent, ito totoo to mga lodi yung mga na-FOMO nung tumaas si XLM. I miss buying XLM when DTCC news came out, no? I would be rather to not buy any now that it's back down to the original price. Very rarely do you get second chance in life, no? I believe XRP is heavily discounted too, and yesterday I bought some more. While I never usually post this stuff, just think this is an absolute golden time to stock up. Ako mga loading ngayon talaga. Mukhang ito talaga yung mga napakagandang ngayon opportunity para bumili. Kasi nung alam niyo yung XLM yung nanggulat yung XLM, 'di ba? So bigla ka na lang mapopomo, 'di ba? Grabe. Hindi tayo nakabili, et cetera, 'di ba? Pero kung titignan niyo mga idol kung dito hindi ka nakabili, mga lodi, andito na tayo ngayon sa kalahati. Tingnan natin yung pesos natin para alam natin. Mahirap kapag dollars. Okay? So, nung nandito ka sa 9 pesos, hindi ka nakabili, mga lods. So, at nung nandito na siya sa 18 pesos, syempre iniisip mo, sana nakabili man lang ako kahit mga 10 piso. Nagdoble na sana. O ngayon, mga lodi, nasa na siya ngayon? Nasa 12 pesos siya ngayon. 'Di ba?
So, kung may chance ka ngayon mga idol, 'di ba? Hindi ka ba bibili? Hindi ko sinasabing bumili kayo mga idol ano lang 'yun, sa mga dun lang sa mga napopomo, 'di ba? Kasi yung iba diyan napomo na dito nga sila bumili, 'di ba? Dito sila bumili banda. Hindi nila alam mga lodi, sa 2027 pa yung sa announce ng DTCC na magiging fully functional na sa 2027. So ibig sabihin sa 27 pa epek. So lahat ng pag-angat na to is due to hype lang dahil binanggit yung news na yun. Pero yung utility niya, yung paggamit niya sa 2027 pa magi-start. So maaaring pwede pa siyang bumalik mga idol, 'di ba? So ganun yun mga lord. Kaya nga iniisip ko mag-short dun kaya lang di umabot talaga nasisi ako nun Pero ayan. So ayan, bumaba na siya. So may chance na pwede pa siyang bumaba at bumalik pa sa 9 pesos pero nasa inyo kung hintayin niyo yun Okay, okay? Ano tayo? Dami kasi, wala na tayo yun. Tapos ito naman, this is an engineered crash. Ito yung sinasabi ng iba. No, sinasadya daw yung bagsak na to. They want you out of the market. Ripple SEC lawsuit drag 4.5 years. Price crash by FUD, fear, uncertainty, and doubt. Whale wallets 100 million plus rose from 300 to 319 in early 2021. Whale scoop 200 million XRP. 1 week, 10K wallets, it hits all-time high ngayon, mga Lodi. Ang dami nang may hawak, no? None of them connected to Ripple. JP Morgan did the same with Bitcoin. The bank was buying BTC while Jamie Dimon said on live interview, we will never buy Bitcoin. Kumbaga lahat ng sinasabi nila, baliktad sa ginagawa nila. Katulad ng JP Morgan, sinasabi nila, ayaw namin yung Bitcoin, etc. etc. Pero at sa likod, bumibili sila ng madaming Bitcoin. Do you realize what is happening now with the current market crash? Right before Clarity Act kicks in. XRP Ledger being chosen as interbank settlement rails and DTCC picking stellar? Question mark yan Hold on to your bags. They want you out. No? Kumbaga, yung mga news na to para lang umalis kayo. No? Lalong-lalo na daw sa XRP. So, nasa inyo kung magpapadala kayo. Tapos sinabi dito mga Lodi, kasi syempre, yung ibang project parang tahimik, 'di ba? So ang sabi dito ni Sak, are other crypto communities doing all right? Kasi nga syempre, tignan mo naman yung Cardano, wala na, hindi na sila doing all right In the XRP community, I see our leaders still building and showing up every day. Tama yun mga idol, no? Sa XRP, makikita mo na nagpo-post si Brad Garlinghouse, nagpo-post din, nagpaparamdam si David Schwartz, nagpo-post yung page ng Ripple, tapos pinapakita doon yung na nagbi-build sila, may continue yung partnership, continue yung innovation. I see holders using this opportunity to buy more. It's looking a little scary out there in other ecosystem though. Kasi nga syempre yung ibang project, 'di ba? Yung ibang project, kamusta naman, 'di ba? O may balita ba sa kanila? 'Di ba? Ngayong lalo na ngayong bumabagsak yung mga may hold ng ganto ng ganyan, syempre yung mga community noon naghihintay man lang sila ng mga post o tweet o kung ano man sa mga developers na buhay pa ba tayo? Ano bang gagawin natin? 'Di ba? May hold ako ng ganto kadaming gantong coins. Baka naman pwede kayong magparamdam. O, 'di ba? Ganun yung parang sinasabi dito ni Sak sa mga ibang project, 'di ba? Nako, ito tulad nito, pinost ng Ripple. Ripple mismo nag-post. RLUSD is institutional grade infrastructure for payment and tokenization. The wormhole native token transfers NTT. RLUSD can now move natively across multiple blockchain ecosystems supporting cross-border payments, institutional on and off ramps, and tokenization use cases, no? For developers and institution building on-chain that expands access to compliant USD-backed liquidity across supported networks. So ayan ito yun, mga loads, no, sa wormhole, okay? So, goods yan, mga loads, no? Kita nyo naman, nag-update sila. Oh, yan, ito na yun, no? So, ito yun, follow-up news dyan sa wormhole. No? Kasi parang ano to mga Lodi, isa na rin tong way para ma-access ng BlackRock yung XRP, no? Remember, wormhole facilitates direct interoperability for BlackRock and Power Securities cross-chain capabilities will also utilize RLUSD. Now, RLUSD is live on wormhole. Another path of access for BlackRock to XRP. So, dokumentado yan mga idol, no? Ayan, no?
So goods, 'di ba? Tapos isa pang dokumentado 'no, yung Ripple documentation na yung, Fed now 'no, is gagamit ng Ripple. Ayan, grabe madaming news, eh. Bitcoin and Ethereum's moment is over. Liquidity doesn't lie. It's rotating out of BTC Ethereum and into real utility. The next wave of millionaires won't be made on digital gold. They'll be made on a digital rails. Grabe, ang ganda ng sinabi dito ni Bank XRP. Mga idol, no? So, nasa inyo na lang yan kung saan kayo maniniwala. Kaya nga sabi ko sa inyo, do your own research, mga idol. Kasi pwedeng malay nyo, mali yung mga pinagsasabi ko dito. Di ba? O mali yung mga binabasa nating news. So, kailangan nyo mag-deep research, mga idol. No? Okay, umasa lang sa akin. Okay? So, ito yung mga news natin na sa crypto ngayon na napakadami naman, mga lodi. No? At meron tayong mga matitinding news ngayon na kakaiba, no? Interesting news. Punta tayo sa interesting news, ha. Eto mga lodi, napakaganda nito kung mangyayari 'to, no? Neuralink is preparing to test its first blind sight implant later this year. A lot of people hear vision restoration and assume it's about fixing damaged eyes. That's not the plan. So hindi daw ganun. The plan is to send visual information directly to the visual cortex of the brain. Even if the eye are gone, even the optic nerve is gone, that's a very different and every interesting conversation. Paano yun? Hindi natin alamin. Nakarekta na sa utak, hindi na dumadaan sa mata. No? Ganun ba yun? Grabe naman yung Neuralink, mga idol, no? Talagang iba na, iba na yung ano nila, ibang level na to, yung mga invention nila. Hindi katulad ng mga invention natin na ano, na yan. Hindi katulad ng mga ibang invention natin na to. Basahin nyo to, Ito. Basahin ko muna yung context. A robotic mouth tries to speak like a human. Instead of using digital audio, this artificial mouth physically recreates speech with an air pump for lungs, silicone for a tongue, and 8 artificial vocal cords. Grabe yun, Impressive, weird, and slightly terrifying from Japan. No, weird nga naman, pero kakaiba, di ba? Kasi hindi siya mga lods, hindi siya yung digital voice. Kumbaga gumagawa siya mismo ng sarili niyang boses dito mismo sa makina na yan. Sa machine na yan, kung ano man yan. Ang weird, eh. Ang weird, eh, no? Pero syempre ano yan, experiment nila yan, mga lodi. Pero ang galing, 'di ba? Kasi hangin, eh. Kumbaga parang galing sa stomach, hindi siya yung boses lang na galing sa voice speaker, 'di ba? Hindi gano'n. Talagang voice siya na mismo yung gumagawa. Pwede sigurong kumanta 'to, patay tayo diyan. Idol, no? Ang tindi, pero mukhang matagal-tagal pa 'to kasi puro ungol pala yung ginagawa, no? Pero nakakatakot, no? Ang tindi na ngayon, mga lods, And itong tindi ng news na 'to, mga lodi. Hindi ko alam kung matatawa ako sa kanya o maaawa ako, mga idol. Kasi isa siyang preso, mga lods, no, na nag-akalang malaya na siya, no? Malaya na siya, nakalaya na siya. Kumbaga, nakalaya na siya sa kulungan. Ang hindi niya alam, nagising siya, panaginip lang pala, mga lodi. Umasa siya, mga idol. Kaya ang tindi na reaksyon niya dito. Hindi ko alam kung matatawa ako, eh. Pagising niya, nasa kulungan pa rin siya. Kasi panaginip niya, malaya na siya, eh. Sobrang sakit siguro sa kanya nun, no? Ano kaya matinding panaginip niya na siguro maganda na yung buhay niya, no? Nakakalungkot na, hindi ko alam, mga lodi. Nakakaawa kasi yung niya, yung sigaw niya, talagang
Sobra siyang nasaktan. PP ba siya? Hindi ko alam eh. Kasi sabi dito, an inmate thought he had finally been released from prison. Only to wake up and realize it was all a dream. Pero syempre, hindi naman hindi natin alam kung ba't siya nakulong eh, kung anong ginawa niyang krimen, no? Di ba? So, hindi, kaya tumatawa lang tayo ng, kasi di ba, hindi ko alam eh. Eh, yun yung una kong naramdaman. Sorry kung masama ba ugali ko pag ganun. So, ayan. Eh, yun yung news natin ngayon. Grabe, ang tindi mga idol. Ayan, hindi natin alam kung magtatagumpay tayo ngayong araw mga lods So, pero alam nyo yan mga idol, no? Kapit lang mga lods, no? Alam nyo naman ang ating crypto ay ganun talaga. No, minsan gawin na lang nating opportunities mga idol, no? Yung sa tingin natin ngayon na mababa, no? Sabi nga nila wala namang yumayaman habang nasa taas yung crypto eh. Walang yumayaman habang nasa all-time high yung mga token. Mayayaman ka kapag nasa baba at doon ka naglapag, okay? So ayun, kita-kits tayo mga idol. Huwag nyo kalimutang i-like yung video, subscribe sa mga di pa nakasubscribe. Check nyo yung mga link dyan sa baba ng description natin. Lalo na kung wala pa kayong crypto exchange, andyan yung Bitget natin, no? So kita-kits tayo mga idol. Sunod na video, maraming salamat sa inyo. Magandang araw at What's up? alright.